Welcome back to our channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang magandang balita mula sa World Bank, na nagsasabing ang Pilipinas ang inaasahang magiging ikalawang pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa buong Southeast Asia hanggang 2027. Pero ang tanong, ano ang epekto nito sa ating pambansang seguridad at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines? Alamin din natin kung sino ang huling presidente na nakatanggap ng ganitong magandang rating mula sa World Bank. Tara, simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Sa World Bank's Global Economic Prospects Report ngayong June 2025, sinabi na ang Pilipinas ay mag-grow ng 5.3% this year, second highest sa Southeast Asia, sunod sa Vietnam na may 5.8%. At hindi lang ngayong taon. Ayon sa report, magpapatuloy ang growth na ito ng 5.4% sa 2026 at 5.5% sa 2027, again ranking second next to Vietnam. Pero, ito ay mas mababa pa rin sa target ng gobyerno na 6-8% growth, kaya kahit may momentum tayo, may kailangan pa ring trabahuin para maabot ang full potential natin. Pero bakit nga ba importanteng balita ito? Simple, kapag lumalago ang ekonomiya, mas maraming resources ang gobyerno para gastusan ang mga kailangang proyekto tulad ng infrastruktura, edukasyon, at syempre, national defense at military modernization. Pero hindi lang gobyerno ang nakikinabang sa paglago ng ekonomiya. Kapag lumalakas ang ekonomiya, mas maraming negosyo ang lumalago, at dito pumapasok ang private sector at ang ating mga local defense industries. Sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP Law, sinisikap ng Pilipinas na hindi lang maging consumer ng military equipment, kundi maging producer o co-producer. Ibig sabihin, kung may pondo at stability ang ekonomiya, mas maraming pabrika ang maaaring itayo, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng trabaho, at mas tataas ang local innovation in defense technology. Isipin nyo, kung patuloy ang GDP growth, posibleng palawakin pa ang mga partnership gaya ng ginagawa ng ANOS Research Manufacturing at iba pang local firms na gumagawa ng tactical vehicles. Maaari rin tayong gumawa ng sariling drones, small boats, even radar systems, kung may sapat na investment at support mula sa gobyerno. Bukod dyan, ang pag-unlad ng ekonomiya ay pwedeng magbukas ng mas maraming scholarship programs at R&D funding para sa mga engineers, scientists, at defense planners, dahil hindi mo rin mapapalakas ang national security kung kulang sa skilled human resources. At hindi lang ito tungkol sa hard defense. Mas malawak ang konsepto ng human security, access sa pagkain, tubig, edukasyon, trabaho, at healthcare, lahat yan ay nagiging mas possible kapag may malakas na ekonomiya. Ang social stability na dulot ng inclusive growth ay ang unang linya ng depensa ng isang bansa. Ngayon pa lang, may mga early signs na tayo. Halimbawa, tumaas ang local defense spending mula 2022 to 2024, kasabay ng pagpasok ng bagong batas na nagbibigay daan sa direct procurement sa mga allied countries under the new Government Procurement Act. Ibig sabihin, mas mabilis na ngayon ang proseso, at mas makakapili ang Pilipinas ng quality military equipment na swak sa ating operational environment. At huwag nating kalimutan, habang lumalakas ang ekonomiya, mas nagiging attractive ang Pilipinas bilang strategic partner ng mga bansa tulad ng US, Japan, South Korea, at India. Hindi lang dahil sa lokasyon natin, kundi dahil may kakayahan na tayong makipag-co-develop o co-manufacture ng defense systems in the future. Ngayong malinaw na may positive outlook tayo sa ekonomiya, tanong ng marami, ano ang koneksyon nito sa national security at defense modernization? Una, ang revised AFP Modernization Program o RAFP-MP ay nakaasa sa budget. Ang growth sa GDP ay nangangahulugan ng mas mataas na tax collection at mas maluwag na fiscal space. Ibig sabihin, mas may panggastos ang gobyerno sa mga high-value defense assets tulad ng multi-role fighter jets, frigates, missile systems, at submarines. Pangalawa, habang lumalakas ang ekonomiya, tumataas din ang interest ng mga allied countries na magbigay ng defense cooperation, dahil alam nilang stable tayo at may kakayahang mag-maintain ng defense systems. For example, 'di ba,
Ngayong 2025, inaasahan na mag-push through na ang multi-role fighter jet acquisition ng PAF, pinagpipilian ang F-16 Viper at JAS-39 Gripen. Kung stable ang ekonomiya, mas credible ang pagbili natin dito. Pangatlo, national security is not just about military hardware, kailangan din ng strong economy para masuportahan ang disaster response, cyber defense, intelligence operations, at even food and energy security. Lahat yan bahagi ng tinatawag na Comprehensive National Security Strategy. Now, rewind muna tayo ng konti. Kailan ba huling nakatanggap ng ganito kagandang rating ang Pilipinas mula sa World Bank? Balik tayo sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, particularly 2012 to 2015. Sa panahong ito, tinawag pa nga ang Pilipinas na Asia's Rising Tiger, at pinuri ang daang matuwid policy reforms na nagresulta sa investment grade status at mataas na GDP growth, umabot pa ng 7.1% sa isang quarter. Ngayon, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may similar signs of optimism. Bagamat di pa natin naabot ang 6-8% target, ang consistent na high ranking from World Bank ay validation na tama ang direksyon ng economic policy, at may tiwala ang global financial institutions. Pero hindi ito lisensya para maging kampante. Ayon sa World Bank, may mga downside risks pa rin. Trade barriers, global economic slowdown, geopolitical tensions, natural disasters, tighter financial conditions. Kapag hindi natin na-manage ang mga ito, maaaring bumagal ulit ang growth natin. Kaya ang challenge sa gobyerno ay i-sustain ang momentum, i-manage ang utang, at tiyaking bawat piso ng national budget ay ginagamit sa tamang proyekto, lalo na sa national defense, kung saan bawat second ay critical. Kung masusustain natin ang current growth trajectory, pwedeng magtuloy-tuloy ang modernization ng AFP, ang pagbili ng bagong surveillance systems para sa South China Sea, ang pagtatayo ng bagong radar stations, at maging ang pagbuo ng Philippine Space Agency assets for defense. At kung tuloy-tuloy ang GDP growth, may posibilidad na hindi na lang tayo umaasa sa grants o soft loans, kundi may sariling kapasidad na tayong pondohan ang defense needs natin. Kaya mga kababayan, ang economic growth ay hindi lang usapin ng negosyo o trabaho, it's also a matter of national defense and survival. Kung gusto nating manatiling malaya, ligtas, at may kakayahang protektahan ang ating karagatan at teritoryo, kailangan natin ng matatag na ekonomiya. At ngayon, ayon sa World Bank, nasa tamang landas na tayo. If you learned something new today, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos about defense, geopolitics, and Philippine development. This is PH Malaya, reporting the story behind the headlines.